Yes po mga guys, for today's video po, mag-aamin po tayo. Yan, marami po tayong i-aamin dito. Ito po, unahin po natin ang change of name with additional trade name po na dalawang trade name po. So marami po tayong i-aamin dito, plus office address, change the number of directors, primary purpose, secondary purpose. Yan, sabay-sabay po natin gagawin dito yan sa ating video. Yes, so nire-ready ko na yung pagbabasihan natin para sureball tayo, hindi tayo magkamali. So, paggawa po ng change name, dapat po kopyahin nyo po yung pinaka-original na name. Yun po yung itatype nyo po. Meron po kayong pagbabasihan. Kukopyahin nyo po yun dito po sa may left side para po hindi po tayo magkamali. Lalo na po yung suffix. Minsan po kasi nagkakamali sa suffix. Yung minsan ink lang, yung pala corp, mga ganun. Mga simpleng bagay lang nare-reject. Kaya maiging meron kayong copy ng inyong articles, yung certificate mismo po. Tapos, dapat bago nyo po gawin ito is na-approve na po yung inyong name reservation. Tulad po nitong nasa right side po natin. Yan, bayad na po yan. Naka-reserve na po yan ng 30 calendar days. Nasa sa inyo po yan kung gusto nyo po 60 days or 90 days. Yan. Yung mga hindi po alam kung saan po mag-a-apply ng name verification, email nyo lang po ako at ibibigay ko po yung link. Yan. Basta mag-subscribe lang po tayo mga guys ha. Okay, so ito na, nag-a-add na tayo ng trade name. Kailangan kung ano po yung na-approve na name, gayang-gaya po as is po dapat, parehas na parehas. Huwag po kayong magkakamali sa capital at saka small letter. Sensitive po yan ha, caps sensitive. Kung anong spelling yan, yun na po yung lalabas niyan. Gayahin nyo lang po yung sa name verification nyo. Huwag nyo pong babaguhin, wala, reject po yan. So ito po, Metro Goldrich Construction po ang unang trade name po niya. Capital yung M, tapos small letter na yung sumunod. So, ayan po. Pwede nyo pong i-edit yan kung mali or delete para kung ayaw nyo po. So, click lang po ulit ng add trade name para sa ating pangalawa. Yan, yung Prism Earth naman. So, type po natin. Kinopy-paste ko na, Prism Earth. Tapos click save trade name. Papasok na po yan. Meron naman pong sample na view dyan sa baba kung anong magiging itsura ng inyong corporate name. Yan, may result po dyan. Yung previous sample, ayan, nakikita nyo naman po. Yan, yan, pwede nyo i-delete, pwede nyo i-edit. Yan. Andyan po yung lalabas yung certificate po ninyo pag na-approve po yung application. Double check nyo po yan. Kasi yan na po talaga ang lalabas. Pero dapat parehas po sa naka-reserve na name ha. Huwag kalilimutan mga guys. So, submit na okay na natin to. Ayan. So, next tayo sa principal office address. Ayan. Madali lang po ito mga guys. So, kailangan magbe-base din po tayo sa ating lumang address. Saktong-sakto dapat po mga guys ha. Walang labis, walang kulang. So, kailangan po, kopyahin nyo rin din po yung kung ano yung pagkakasulat dun sa articles po ninyo na original. Iyan din po ang ilagay nyo dyan. Gayahin nyo po kung ano yung pagkakaayos. Yung barangay, marami yan nagkakamali dyan. Yung mga street, mga block, kailangan, mga village. Sakto po dapat yan. Hindi po porque Pasig City, barangay may mga yan iba-iba Sundan nyo lang po kung ano yung nakalagay sa original na articles po ninyo. At siyempre, dito na po sa bagong address nyo, kumpletuhin nyo po kung may mga subdivision, lot, block, space, mga ganon. Lagay nyo po. Yan, pag nag-loading po, nag-prompt po ng ganyan, wait nyo lang po. Click nyo lang po yung wait. Tutuloy-tuloy naman po yan. Ayan, tulad yan. So, sa primary purpose naman po, i-type nyo rin po, i-encode nyo yung ano yung nakalagay sa articles ninyo, kung ano yung primary purpose na nakalagay dyan. Kopyahin nyo lang po yan. At mas maganda kung may naka-ready na kayong naka-type, copy-paste nyo lang po. Kasi minsan sobrang haba Kaya matagal. Ayan, lalo na yung secondary purpose, mahaba po yung secondary purpose nito Kaya buti na lang, tinype ko na siya, copy-paste na lang. Ito, in-encode ko, maiksi lang naman. Kaya hindi na ako nag-save. Ayan. Kailangan po, wala pong dagdag bawas yan dyan sa original na primary purpose. Kung ano po yung nakalagay sa articles, yun din po ang ilalagay ninyo. Yan, dito sa mga purpose maraming masablay dito Tulad ditong ginagawa ko ngayon may compliance po ito nung after ma-review mga guys. Compliance po ito kasi gusto ng may-ari. Kumbaga construction kasi ito general construction. So, malayo kasi sa gusto niyang mangyari dito sa bagong primary purpose niya na yung mga EV charging stations, mga ganon, about mga batteries,
malayo na sa general construction eh. Ibang kategory na kasi ito. Eh, pinipilit nila ay maniwala sa akin. Eh, sige, gusto nila nang makitang tama sila o mali. Ayan, lumabas. Compliance, mali. So, so medyo tumagal ng konti. At saka, meron pang dalawang beses kami nag-compliance dito sa application na ito. Yung una, nakakalimutan kong i-upload. Nakakalimutan kong i-upload yung amended articles po niya na buo po, na naka-edit po siya. Kailangan po kasi yun. Hinahanap po nila yung buo na amended articles. Tapos naka-edit na po siya kung ano yung mga inamin po ninyo. Marami nagtatanong sa akin kung paano gawin yan eh. Madali lang po yan. Kopyahin nyo lang po yung original ninyo na articles. Kung sinisipag kayo, i-retype nyo po ng buo at i-edit nyo po doon kung ano yung mga inamin po ninyo. Tapos lagyan nyo lang po ng as amended on. Lagyan nyo kung kailan. Parenthesis po, as amended on. Yan. Huwag nyo kakalimutan yan. Kung kailan yung stockholders meeting, kung kailan yung stockholders meeting, nasa director certificate po yun. Dapat parehas po dyan sa amended article po ninyo. Yan. Tapos naka-bold po lahat ng mga letters, naka-underline. Yan. Yan ang gusto ng mga reviewer eh. Hindi, mare-reject po yung inyong application.